Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5. Ito po ang sinasabi. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas sa aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. At abutin mo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan naghahanap ng buhay sa mga lansangan na sila iyong ingatan sa mga masasama. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang magkaroon sila ng hanap buhay. Amin inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin, mga mangingisda, na sila ay patuloy mong ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, na ang malakas na hangin ang kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin nilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, mga magsasaka, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka, O Diyos, upang marami pong mga pananim ang kanilang magawa, at tulad ng palay, gulay, prutas, at iba pa. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Paano kung isang araw si Jesus ay magiging ikaw? Ayan po ang ating pamagat, ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Paano kung isang araw si Jesus ay magiging ikaw? Yan. Paano kung sa 24 na oras si Jesus ay gigising sa iyong higaan, lalakad sa iyong mga sapatos, ang siyang tutupad sa iyong schedule? Ang iyong boss ay kanyang magiging boss. Ang iyong ina ay kanyang magiging ina. Ang iyong mga kaibigan ay magiging kanyang mga kaibigan. Bukod sa isa, walang bagay sa iyong buhay ang nagbago. Hindi nagbago ang iyong kalusugan, hindi nag-iba ang iyong mga sirkumstansya. Hindi napalitan ang iyong gagawin sa buong araw. Hindi pa nasolusyonan
ang iyong mga problema. Isang pagbabago lang ang naganap. Paano kung sa loob ng isang araw at isang gabi, si Jesus ang mabubuhay sa iyong buhay gamit ang kanyang puso? Magpapahinga ang iyong puso at ang iyong buhay ay pamumunuan ng puso ni Kristo. Ang mga mahalaga sa Kanya, ang mamahala sa iyong mga kilos, ang Kanyang mga kagustuhan, ang mangunguna sa iyong mga pagpapasya, ang Kanyang pag-ibig, ang kukontrol sa iyong pag-uugali. Ano kaya ang iyong kalalabasan, mga kaibigan? Makakapansin ba ang mga tao ng pagbabago? Ang iyong pamilya, may makikita ba silang bago? Ang iyong mga kamanggagawa, makakaramdam ba sila ng kaibahan? Paano ang mga hindi gaanong pinalad? Tratuhin mo pa rin ba sila gaya ng dati? At ang iyong mga kaibigan, makakita ba sila ng mas maraming kagalakan? Paano ang iyong mga kaaway? Makakatanggap ba sila ng mas maraming kahabagan mula sa puso ni Kristo kaysa sa iyo? At ikaw, kaibigan, ano ang iyong mararamdaman? Anong mga pagbabago ang maidudulot ng heart transplant na ito sa iyong stress, iyong mood, iyong pagtitimpi? Makakatulong ka ba ng mas mahimbing? Mag-iiba ba ang iyong pagtingin sa mga paglubog ng araw? Sa kamatayan, mga buwis, mas kaunti kayang gamot sa sakit ng ulo ang iyong iinumin? Paano naman ang iyong reaksyon sa traffic, mga kaibigan? Ouch! May nasagasaan doon. Katatakutan mo pa rin ba ang iyong mga katatakutan? Higit pa rito, gagawin mo pa rin ba ang ginagawa mo sa ngayon? Gagawin mo pa rin ba ang pinlano mong gawin sa susunod na 24 na oras? Tumigil ka at pag-isipan ang iyong schedule, mga obligasyon, mga pinangakuan, mga paglabas, mga pakikipagtagpo. Kung si Jesus ang kukontrol sa iyong puso, kaibigan, may pagbabago ba? Sandali mo itong trabahuin, isaayos mo ang mga lens ng iyong imahinasyon hanggang sa magkaroon ka ng isang malinaw na larawan ni Jesus na pinamumunuan ang iyong buhay. Kung ano ang iyong nakikita, iyon ang nais ng Diyos. Sabi sa Pilipos 2:5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Ang plano ng Diyos, mga kaibigan, para sa iyo, ay magkaroon ng isang bagong puso. Kung ikaw ay isang kotse, nais kontrolin ng Diyos ang iyong makina. Kung ikaw ay isang computer, kaibigan, kukontrolin ng Diyos ang software at ang hard drive. Kung ikaw ay isang eroplano, doon siya uupo sa upuan ng piloto. Ngunit ikaw, kaibigan, ngunit ikaw ay isang tao. Kaya nais ng Diyos na baguhin ang iyong puso.
and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians 4, verses 23 to 24. Nais ng Diyos, kaibigan, na ikaw ay maging tulad ni Jesus. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng isang puso na tulad ng Kanya. May gagawin ako rito medyo mahirap, mapanganib, at ang magbuod ng mga malalaking katotohanan sa ilang pangungusap. Ngunit susubukan ko kung ang isang pangungusap o dalawa ay maaaring ipahayag ang ninanais ng Diyos para sa atin. Ito siguro ang mababasa mo. Kaibigan, mahal ka ng Diyos kung ano ka. Tandaan natin yan, kaibigan. Mahal ka ng Diyos kung ano ka. Ngunit ayaw niyang manatili ka ng ganoon. Nais niyang ikaw ay maging tulad ni Jesus. Mahal ka ng Diyos kung ano ka. Kung sa tingin mo, ang pagmamahal niya para sa iyo ay magiging mas malakas. Kung magiging mas malakas ang iyong pananampalataya, mali ka, kaibigan. Mali ka. Kung sa palagay mo ang kanyang pag-ibig ay magiging mas malalim, kung mas malalim din ang iyong mga kaisipan, mali ka na naman. Huwag mong paghaluin ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng mga tao. Ang pag-ibig ng mga tao ay madalas lumalaki depende sa ating ginagawa at lumiliit sa ating mga pagkakamali. Hindi sa pag-ibig ng Diyos. Mahal ka niya, kaibigan, kung nasaan ka ngayon. Ayon sa mga paboritong author ng aking asawa, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tumitigil kailanman. Hindi tumitigil kailanman. Kahit na itinataboy natin siya, hindi siya pinapansin, tinatanggihan siya, hinahamak siya, sinusuway siya. Hindi siya magbabago, kaibigan. Tandaan mo yan. Hindi siya magbabago. Hindi mababawasan ng ating kasamaan ang kanyang pag-ibig. Hindi rin ito madadagdagan ng ating kabutihan. Hindi ito naiipon ng ating pananampalataya tulad na ito'y hindi sinisira ng ating kamangmanga. Hindi tayo mamahalin ng Diyos ng mas kaunti kapag nabigo tayo o mas marami kapag nagtagumpay tayo. Hindi tumigil o hindi tumitigil ang pag-ibig ng Diyos, mga kaibigan. Mahal ka ng Diyos kung ano ka, kaibigan. Ngunit tumatanggi siya na iwanan ka ng ganoon. No? Nung bata pa ang aking anak na babae, madalas ko siyang dalhin sa isang park na hindi nalalayo sa aming bahay. Isang araw, habang siya ay naglalaro sa isang buhanginan, isang sorbitero ang lumapit sa amin. Ibinili ko siya ng isang sorbites. At noon, lumingon ako upang ito'y ibigay sa kanya. Nakita kong puno ng buhangin ang kanyang bibig, kung saan kung nais maglagay ng masarap na pagkain. Naglagay siya ng dumi, kaibigan. Mahal ko ba siya noong may dumi sa kanyang bibig? Siyempre, di ba? Nababawasan ba ang pagiging anak niya sa akin dahil
sa dumi sa kanyang bibig? Siyempre hindi, di ba? Hahayaan ko ba na manatili ang dumi sa kanyang bibig? Aba, hindi. Mahal ko siya. Kung nasaan siya, ngunit hindi ako pumapayag na iwanan siya roon. Di ba? Dinala ko siya sa water fountain at hinugasan ang kanyang bibig. Bakit? Kaibigan, bakit? Dahil mahal ko siya. Mahal ko ang aking anak, di ba? Ganon din ang ginawa-gawa ng Diyos para sa atin, mga kaibigan. Dinadala niya tayo doon sa may tubig. Mahal ko, idura mo yung dumi. Sinasabi sa atin ng Ama, mayroon akong mas magandang bagay para sa iyo. At kaya, nililinis niya tayo sa karumihan, imoralidad, kawalan ng katapatan, hindi pantay na pagtingin, kapaitan, kasakiman. Hindi tayo nag-i-enjoy sa paglilinis. Minsan, may gusto natin yung dumi kaysa ice cream, di ba? Kaya kung kumain ng dumi, kung gusto ko, ating ginagawa at sinisigaw na totoo naman. Kaya natin. Ngunit kung gagawin natin, ang kawalan ay sa atin. May alay ang Diyos na mas mainam sa iyo, kaibigan. Nais niya tayong maging tulad ni Jesus. Hindi ba magandang balita iyon? Hindi ka nakatali sa kung ano ka ngayon, kaibigan. Maari kang maayos kahit na nag-alala ka sa bawat araw ng iyong buhay. Hindi mo kinakailangang mag-alala buong buhay. Hindi mo kailangang mamatay sa kung anong kalagayan mo ngayon, kaibigan. Saan natin nakuha ang idea na hindi tayo maaaring magbago? Saan nagmula ang mga pangungusap tulad ng talaga lang mapag-alala ako? O lagi na akong negatibo? Talagang ganon ako? O mahina ang pagtitimpi ko? Hindi ko mapipigilan eh. Sino ang nagsasabi? Ganito rin ba ang ating sasabihin pagdating sa ating mga katawan? Talagang mayroon na akong baling binti. Wala na akong magagawa rito. Siyempre hindi. Kung ang ating mga katawan ay may problema, naghahanap tayo ng tulong. Hindi ba dapat ganon tayo sa ating mga puso? Hindi ba dapat tayo maghanap ng gamot para sa ating maaasim na pag-uugali? Hindi ba tayo maaaring humiling ng solusyon para sa ating makasariling mga pananalita? Siyempre, oo. Kayang baguhin ni Jesucristo ang ating mga puso, kaibigan. Nais niyang magkaroon ka ng isang puso tulad ng sa Kanya. May naisip ka na bang mas mainam na alok, kaibigan? Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy mong inialay sa amin. Naway amin itong masuklian sa pamagitan ng aming pag-ibig din sa aming kapwa.
Hiniling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Liwanag buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.